Pagdiriwang ng National Shelter Month naman ang ating pag-uusapan kasama si Attorney Laura Marie Nel Alfiler, Attorney 5 ng Human Settlements Adjudication Commission. Attorney, magandang tanghali po and welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Asik Joey and Ma'am Ninya. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin dito. Very timely po ang inyong pag-invite dahil kami ay nagdiriwang ng National Shelter Month. And bukod sa lahat, kami ay nag-information caravan nationwide. So, ang inyong subscribers ay napakadami. So, kami ay makikilala palalo. Yes, gusto namin malaman yung ginagawa po talaga ng inyong opisina. Ayan. Ano po ba yung mandato ninyo? Ayan. Kami ay ang Human Settlements Adjudication Commission or HSAC, para mas madali ang haba po kasi. Oh, HSAC. HSAC, yes. Yan. Ang HSAC po ay isang quasi-judicial agency. Kami ay may orihinal at eksklusibong jurisdiction na tugunan or dinggin ang mga kaso. Involved dito ang pagbili ng subdivision house and lots, condominium units, memorial parks, at iba pang real estate developments. Bukod dito, kami rin ay isang ahensya na dinidinggin ang mga kaso involving Homeowners Association or HOA. Okay. So, sa pagdiriwang ng National Shelter Month, ano po yung mga activities natin in relation to what you said about the mandate of the agency? Yes, Asek, no. Ang National Shelter Month ay pinagdiriwang every October. Ayan, Kami ay nagsimula October 7 hanggang katapusan ng Oktubre. Kasama namin dito ang iba-ibang key shelter agencies. Pinapangunahan ito ng DSUD or kami rin ay marami activity, Asek. Meron kaming housing fair, kasama din kami sa serbisyo fair, meron din kaming mga libreng webinars at conferences. Nationwide po ito. So meron kaming Regional Education Branch nationwide, 16 po ito. At higit sa lahat, katulad ng sinabi ko kanina, meron po kaming information caravan. Sa darating na Oktubre, next week na po, kami ay nasa Isabela. Sa November naman po, meron naman po din kami information caravan na gaganapin sa Jensen at Butuan. Bago tayo tumungo sa question mo, Ninya, kasi pinapakinggan natin yung mga sinasabi ni attorney, may nabanggit kang housing fair. Yes. So, sino yung mga pwedeng pumunta sa housing fair at mag-avail ng houses? O yung serbisyo po, Houses or serbisyo? Para serbisyo bumili po. Serbisyo, hindi houses. Para po malaman nila ano ba ang mga key shelters agencies, Isa dito ang pinakakilala, Pag-ibig. Yes. Ayan, dyan ang mga buyers natin nag-home loan sa Pag-ibig. So, malalaman nila kung sila ba ay qualified. Sa sa aming ahensya naman po, ay makikilala nila kung ano ba ang role namin, Ano ba ang aming serbisyong ino-offer. So, sa ating mga buyers, malalaman po nila na kapag sila ay nagka-problema sa kanilang mga bahay, sa pagbili, hindi na-deliver. Ayan, katulad po rin sabi ko kanina, hindi na-deliver ang title. Ganon, oo. Saan po ba sila pupunta? Yun. Di ba po? Saan sila pupunta? Ang ating mga legal practitioners, even our legal practitioners, minsan nakakalimutan nila, hindi pala ito diretso sa court. Ayan, okay? Pumupunta po muna sila dapat sa aming ahensya, ang HSAC po. After po nito, meron din kaming appellate level sa central office at after po nito, kung hindi pa rin sang-ayon ng ating mga parties, pwede po silang mag-court of appeals. Ngayon, sagutin ko lang po ang mga imbitado sa aming housing fair ay lahat po, dahil lahat ay stakeholders po. Nandiyan ang home buyers, mga gustong bumili pa lang, yung mga nagpaplano pa lang bumili, at ating mga officers ng HOA at mga homeowners. Ayan, okay. At para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, yung function po ninyo, dyan sa HSAC, paano po ba ninyo particularly binibigyan ng proteksyon ang karapatan ng mga home buyers at ng homeowners? Ayan, ma'am. Sa aming information caravan po is nilalapit namin ang aming sarili sa kanila para magkaroon po sila ng access sa amin. Kasi kami po ay 5 taong ahensya pa lang po. Kami ay reconstituted HLURB. So marami pong hindi pa nakakaalam sa aming ahensya. Ngayon, pinoprotektahan namin sila sa pag-implement ng PD 957 or Presidential Decree number 957, also as RA 9904. At ang aming pagpa-file ng kaso sa amin po ay napakadali. Hindi po kailangan ng abogado. Yes po, ang aming complaint ay even complaint form po ito. At
napaka-friendly po ng ating staff at ang aming form ay fini-fill upan lang po nila at napakadali nitong i-file sa amin. So meron ka bang example ng mga, kunyari, nireklamo ng mga buyers na ito at naaksyonan at nabigyan ng resolution? Ayan po, ma'am. Siguro, ma'am, relate ko na lang sa iyong Hindi ako Hindi nagpapatanong. Asking for a friend. Yeah, asking for a friend. Napakadami po, lalo na sa Metro Manila kasi booming po ang development even outside Metro Manila. Booming ang Pampanga, booming ang Cavite, Metro Manila. Ang pinakamarami po naming kaso ay condominium units na hindi na-deliver ang mga titulo. Ipag-alam ko lang po sa mga buyers natin or owners na po, upon full payment po ng inyong unit owners, kayo na po entitled sa delivery of title. So kung ang condominium po ito ay yung condominium title, nakapangalan na po sa inyo to dapat, no? Ang mga developers natin, sobrang tagal po, minsan dekada, hindi pa na-deliver. Yun nga po. Question, may bayad yun? Ang Kunyari, filing bayad po. mo na yung, kunyari, bayad mo na yung binili mo na property. Yes, ma'am. And then kukunin mo yung titulo. May bayad ba yun? Kasama na po siya dapat, ma'am, sa total contract price. Ang total contract price na nakalagay sa titulo, dapat kasama na dito ang taxes, registration form, documentation fees, ganyan. So, kung ito ay bayad mo na buo, ikaw na entitled sa delivery of title. Kasi yun po sa subdivision lots, house and lots natin. I see. Kasi minsan may sinisingil sila na kesyo, kunyari, magbayad ka ng ganito para makuha mo yung titulo. So, mali yun. Possible, ma'am. Possible. Kasi, yes, ma'am. Kasi may pagkakataon, ma'am, na may mga outside taxes, ma'am. Pero Okay. ang burden of proof ay nasa developer. Basta nabayaran mo na ang total contract price, entitled ka na sa title. At saan pwede magsumbong kapag ganyan? Hindi tayo pinapansin, kunyari ng developer. Yes, ganyan. Nakailang demands ka na, nakailang Opo. emails ka na, hindi ka na sinasagot ng mga agents mo. Pwede po silang dumulog sa aming mga Regional Adjudication Branch or RAB, tinatawag namin siyang RAB. Ito po ay nationwide. Kung nasaan po ang inyong condominium unit or kung nasaan ang subdivision lots ninyo, dun po kayo dumulog. Kung halimbawa po ito ay nasa Quezon City, kayo po ay pumunta sa National Capital Region Branch, kayo po ay mag-fill out ng form, magbayad ng filing fee, though hindi naman po masyadong malaki ang aming filing fee, at doon po kayo mag-file ng kaso. Nabanggit nyo, ma'am, kanina, sa first instance ng complaint, mag-fill out lang ng complaint Yes, form. sir. Pero, siguro magandang tanong, kailan aabot sa korte at paano mag-file ng complaint? Kung aabot man sa, o hahantong sa ganun? Masasabi po na ang aming level ay almost court level na po Kasi after ng aming decision, mag-aapila ka sa central office. After po ninyon ay Court of Appeals na. Hindi na po siya dadaan sa RTC or MTC. As compared po sa mga regular cases natin, dadaan ka muna sa MTC, RTC, then appeal mo ay Court of Appeals. Sa amin, almost we have the same level as the RTC or the MTC. Okay. So, ano po kaya yung kasi napag-usapan na natin itong how to complain, tapos pinapakilala nyo yung sarili nyo through servisyo fair, at saka yung mga housing fair. Pero, ang mahalaga din kasi, aside from pagpapakilala sa inyong services at sa inyong agency, is yung pag-inform sa mga tao Yes. at pag-educate sa kanila kung ano yung rights nila. Yes. So, meron po ba tayong specific campaigns or information drives or education campaigns para mamulat yung mga tao sa mga karapatan nila? Ayun po. Nagsimula kami ng information caravan this October lang din po. Kami ay nag-imbita ng mga iba't ibang stakeholders, LGU, homeowners, home buyers, pati na rin po ang mga legal practitioners. Kasi pag pumupunta po ang buyer sa kanila, paminsan iba ang yung luma po, Kasi kami ay created lang po 2019. So, ang campaign talaga namin is access to know their rights. So, ang aming mga posters, ang aming mga information drives ay nakasentro kung ano ba ang mga karapatan ng isang homeowner or home buyer. Okay, mabuti po at na-explain nyo sa amin at baka mamaya maraming tumawag. Meron ba kayong hotline, website? Yes, ma'am. Kami po ay may Facebook, at HSAC.ph. Meron din kaming website sa hsac.gov.ph. Yung HSAC po is may dash or diretsong? Diretso po. HSAC. Yes, ma'am. Okay. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, attorney. Yan.
Magandang tanghali po sa ating mga tagapanayam. Kami po ay iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa aming information caravan. Gaganapin po ang information caravan sa Isabela. Meron din pong parating na information caravan naman sa Butuan at General Santos City. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Thank you. Laura Marie Nel Alfiler, Attorney 5 ng Human Settlements Adjudication Commission. Thank you. Thank you po.